1, verse number 3. Actually, ang Jude, isa ra yun na siya ka chapter. So, verse 3 ta. Atong padayon ng atong Sunday School bahin sa contending for the faith. So, let us read first. Tanawa sa inyong mga Bible. Sundan na lang gamit sa inyong mga ta. Ako na lang pagkabasahon sa kusog. Jude, chapter 1, verse number 3. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Let us pray first. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabundagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw mayugid sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa tibok semana nga ikaw nagakuyog kanamo, ikaw nagahatag proteksyon, ikaw nagahatag namong panalangin, Ginoo. Salamat sa mga butang nga ikaw nagatugot, bisan pa sa mga butang wala nagtugot, Ginoo, tungod kay kini na ikatuyuan sa among kinabuhi. Dear Father God, salamat sa admin nga ikaw nagahatag namo safe na travel nga makabot sa balay gumanan para pagsimba pa dayon diya sa espiritu kamuturan. Dear Father God, i-bless us Sunday School. Wala jud ko mahimo kung wala ka, Ginoo. Bless your word in Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. So magpadayon ta sa atong Sunday School bahin contending for the faith. Sa ganina contending kanang gitawag na makigpisog. Or ano pa na ang uban makig-away. Pero makig-away ka in a right term, no? Kumbaga parang unsay sakto mo na atong gitawag nga i-contend na to. Karon magpadayon ta sa atong lesson which is si Jude. Nasa gitawag nga, his heart overflows with love and concern while he wishes for an abundance of three things. Tayo mga butang, nasa kasing-kasing ni Jude, nga ni overflow ang gugma o kanang gitawag nga concern ka na to, pero nasa gitawag nga, nasa ginapangayo nga abundance three things. Sa Ginoo, nasa abundance. First, abundance nga gipangayo ni Jude, he desires God's mercy. Here, daghang tao karon nga naay gitawag nga nay kaluoy, pero lahi gyud ang kaluoy sa atong Ginoo. Okay? So he desires God's mercy for they face the challenge and dangers of false teachers. Here si Jude, tungod kay naay mga false teachers nga maabot, ipangayo jud niya ang kaluoy sa Ginoo, no? Ngano mangayo man siya kaluoy sa Ginoo? Because God's mercy sustains us at all times, especially in times of difficulties. Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of needs. Ang kaluoy sa Ginoo, kanunay gyud na siya, pero ato ang pangayoon sa Ginoo, kay ngano abundansya ang kaluoy sa Ginoo. Here, naay terms nga kaluoy or kanang gitawag nga mercy, napoy kaluoy nga gitawag nga sympathy or simpatya, no? Here, unsay gitawag nga simpatya? Ang simpatya, murag ingani ba? Nakita ka sa isa ka tawo na matay ang iro. Nya luoy namatay ang iro. Nakikisimpatya ka niya, no? Pero kanang gitawag nga kaluoy, naluoy kay sa isa ka tawo ug naa kay buhaton. Kana ang mercy. Sama sa atong Ginoo, nasa ikaluoy kung atong pangayoon. Dili kay mag-ano rata nga, basta okay ra gyapon na kay grasya man sa Ginoo. Pero pangayoon natong grasya ang kaluoy sa Ginoo kay nga naman in times of need nagkinahanglan jud ang kaluoy sa Ginoo. Dili kay mga nya maluluyon gyud ang Ginoo, pero pangayoon nato. Kita gani usahay no, halimbawa natay nahimong dili mayo nga butang, mangayo gani tag kaluoy no, maluoy in tawon ka ha, pasaylo gyud tawon ko. Once nga nag-drive ko padulong pauli na dire, and then ang nahitabo na disgrasya man gyud, no? Tumbag yun ang motor, pag perting garasa sa sakyanan, kulbaan ko. Biko, ma'am sir, pasaylo agyud ko. Kaya nga naman, disgrasya man gyud. Dili na ako gituyo. Pero ang murag naluyan po ta sa Ginoo, ang pangutana nila dili kay na disgrasya ang ilang sakyanan. Ang ingon siya nga, okay ra man ka sir. Wa man ka kanapiang, pero mo disgrasya ka sa motor tapos ako po'y mga pero dili sila naluoy na ako. So, okay ra ka, sir? Bigo, okay ra man ko, pero naluoy yung sakyanan. Kaya nga, perting garasag yun.
Lalo ma jud sa garas, pero nakaingon ko, kung pabayron ko, ani, impas gyud. Murag impas hasta motor. Pero, nagrasya na po sa Ginoo, nakaluyan ko nga, basta okay ra ka, sir, okay ra po mi. Salamat, layas na ko, layas na po sila, okay ra gyapon. Pero, kaluoy sa Ginoo, lara po ta naunsa ba? No? Kaya nga naman, naay kaluoy ang Ginoo. Amen. Isa po, gipangayo nato sa Ginoo kanang gitawag nga, especially si Jude, na siya gitawag nga, He desires peace. God's peace gives to us calmness for our hearts and minds. Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Here, karon kabalo man ta nga Middle East, gubot na jud kay sa nga tanan. No? Bomba diri, bomba dito, rocket diri, rocket dito. Napayuban nga naidaghang nga mga experts, klase-klase nga experts sa war, klase-klase nga experts sa finance. Ang uban sa nga, sige maggubot mo diya kay okay kay may mga bankers. Kay sige pangutang mo na mo, daghan kay sila kwarta. Kay syempre gubot god. Tapos ang uban wise pud ang uban mga ginihimo sa uban. Sa pikas nga side kay sabi nila pobre ra doon sila, ang ilahang mga gamit nga pang gyera is mga baratuhon lang. Pero makaabot gihapon. Ang gamiton sa uban kay high-tech nga minilyon, pagkuman kay mas madaghan mabuhat ang pikas. So murag ang gasto sa pikas 20,000 sabihin natin. Pero ang pikas pod para ma-intercept 1 million. Murag gansi kayo no? Pero nga naman ginansya gihapon sa kay Warman. Kaya nga naman ang peace sa kalibutan di gyud na mabayaran oy. Pero ang peace sa Ginoo di gyud kabayaran bisag pila ka milyon. Kaya nga naman here kung tanawan nimo dire, being therefore justified by faith, we have peace with God. Remember, it is different sa gitawag nga, peace with God is different from peace of God. Lahi na siya. Peace with God, ng gisgutan dire, tungod kay kita sa una, kaaway ta sa Ginoo. Pero because we are justified, si Jude po, nangingon siya nga, brethren, but pasabot, parehas na ta. So, natay peace with God, natay gitawag nga, peace diha sa ato nga Ginoo. And also kanang gitawag nga peace, maghatag nato na gitawag nga calm. Usa nang kalma lang ba? Kung na kay problema, bisan pa na kay problema, dili jud ka maghuna-huna og something. Kaya nga naman, kalma man ka diha sa Ginoo. Christians, do not kumbaga parang ayaw mo kanang gitawag nga na kay problema. Unsay problema nimo? Anxiety, depressions and so on and so forth. Duol ta sa Ginoo kay nga naman naay kaluoy ang Ginoo, nasa gitawag peace. Dili ta paapekto sa problema sa kalibutan. Lumalabay ra man ta ani diri. Remember, mas dako ang atong Ginoo kaysa sa atong problema. Mas dako ang peace sa Ginoo nga gihatag sa tuwa kaysa sa atong maabot nga problema. Si Apostle Paul gani nagingon siya nga, this light affliction is but for a moment. Light affliction for a moment pa gyud. Napay problema nagpabilin? Sa inyo na, sir, kada adlaw ganin ang problema ha? Pamahaw, maniuto, panihapon. Magproblema gyud ang ginikanan kay unsa na boy sundaan ning ani mong panahuna. Pero ang mga anak murag wala lang. Mangutan na lang gyud. Unsay kaon ron? Wala yung problema pero ang mga ginikanan wa na. Kada adlaw problema ni. No? Lalo na kung ang bugas, pagsipa sa bugas, butangan ng bugas, malagpot na, magproblema na gyud. Murag wala na yung peace. Kamuno, sigira mong kaon. Nagyaw-yaw na po. Pero here, trabaho po siguro mga anak, araw ni mo yaw-yaw mga ginikanan. Okay, para na tayo peace sa bahay. Okay, pero that's not my point. Romans chapter 15 verse 13, now the God of hope will fill you with joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Our sense of tranquility or life comes from knowing that God has accepted us even though we do not deserve it. Kanang gitawag nga peace, gidawat ta sa Ginoo even though dili ta deserving, pero gidawat ta sa Ginoo. Salamat sa Ginoo tungod sa iyahang gitawag nga peace. Next, number 3, isa sa mga desire or 3 desires nga in abundance nga gipangayo ni Jude, he desires for the abundance of God's love. Okay? Here, do not get me wrong, ang uban, maingon sila nga God's love, pero ang ilaharaday kaugalingon, ang ilahang higugma. Sa kalibutan, maingon Diyos sila nga follow your heart.
No? Trust yourself. No, it's not. According to the Word of God, we must not trust our heart. Kaya kini nga itong heart, limbunganon kayo ni. No? Usahay na dito, usahay na dito. Diha ta sa Ginoo. Diha ta sa atong Ginoo. God's love, which is shed abroad in our hearts, provide us with the confidence, especially as we face trials and spiritual peril. Romans 5:5, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us. Christians, I hope na mo'y desire nga ang abundance sa Ginoo na mo. Yesterday, punta kami sa sa Tubod. Kuyog ni Brother Junius, Brother Yuyong. Okay sa ito ganyan, Brad, isa kanina, kuyog na to. Si Klein. Si Klein diha. Natulog po siguro. No? Kuyog mi dito sa Tubod. And then, wala mi nangayo tungod kay maayo mi mo explicar sa pulong sa Ginoo. Dili tungod kay namin dito, tungod kay mga maayo na may English. What? Tungod sa gugma sa Ginoo, among gi-share pud ang gugma sa Ginoo sa uban. Yun ang desires na mo kay nganon. Ang desires ng Ginoo nga wala gyud malaglag kung mahimo. Di ba? So nangadto mi dito, share mi sa pulong sa Ginoo, paghatag na mo tracts, wala na mi lipod-lipod. Pwede ba naman na i-share unsay gugma sa Ginoo kaya kanimo? So, kanya murag action po to sila. Saka, di ta mag-isgot og religion. Dili ta mag-isgot og unsa ang isgutan nato gugma sa Ginoo. So they were listening tungod kay dili mi magdalag religion, kay kung religion dad-o nato ay gansi maglalis yun mi. No? Pero tungod sa gugma sa Ginoo, salamat kayo nga ang gugma sa Ginoo ilahang gidawat. So all believers share the same theme of salvation, which is therefore common to us, to all of us. Here, kung luwas ka, say amen. That is a common thing ka na to, ang luwas ta. Kaya nga naman, nakasabot ta sa pulong sa Ginoo. No? So si Jude, nag-ingon siya nga, this is a common thing ang salvation. However, Jude is compelled to change the subject. Supposedly, ang subject ni James, itong sa gugma sa Ginoo. Pero gi-compel niya nga, we must contend for the faith. Kaya nga naman, ato ng pag-isgutan karon. Jude sees the encroaching or kanyang gitawag ng pagsakop sa apostasy brought to us by the adversaries of God who endanger the church. Karon sa simbahan karon, even though sabihin natin, ang uban naglingkod na, pero naiuban gyapon niya, ayaw mo paminaw sa pastor, kaya ang pastor lagi madato. Atong ang inyong simbahan, dako na ninyong simbahan, tungod kay, sige mo hatag sa inyong pastor, nadato na siya. Ang uban maingon po nga, dira mo magsimbahan, ilaron ra gyud mo. Ninduta sa pagkailad mo kay naluwas man. Kaysa naman sa nailad ka sa nga, sige gihapon ka simba, pero naningkamot gihapon ka aron maluwas. Pero kining pagkailaran nato, hasta ninduta kay nga padulong langit. Di ba? So sa mga basketball players dire, dili mo giilad nga mabaptis mo, kung dili giilad mo, dili mo giilad actually. Gipaduol mo sa Ginoo. No, gipaduol mo sa Ginoo. So, si Jude, gitawag niya, contend for the faith. Kaya nga maabot ang mga adversaries. His love for God, truth, and his fellow believers moves him to sound and solemn but serious warning. Serious warning gihatag si Jude. Jude exhorts them to contend intently for the faith. Gi-exhort niya nga, gidasig yun niya, kung mahimog yun, contend, makigbisog yun, intended para sa atong pagtuo. Kung saan yung gitawag ang pagtuo na ginamention din ni Jude. Jude exhort all believers to struggle offensively against the doctrinal error and moral perversions that false teachers propagate. Daga naman kung magtudlo karon nga, okay raman mga bit, basta dili lang kapasakop. Ang bihira. Okay raman mahigugma. No? Bisag pag same-sex kay gugma man na because God is love. Perversion na. Ang gugma sa Ginoo, male and female gyud na dapat dili kay naunsa naman kalibutan karon oy. Nya nay gugma man mi. Sala day may gugma. O sala biag gyud na may gugma ka kay same-sex. Kung dili kabit. No? Okay ba mo?
So kung tanawon na ito yung gitawag nga doctrinal error and moral perversion that false teachers propagate. We contend earnestly when we proclaim the truths of God's Word accurately, clearly, and fearlessly. Kaya nga pag-share natin sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan, naaragyo ni Kristo. Wala nagwilain. Naaragyo na. That is a clearly, and kanang gitawag nga, fearlessly. Kaya may gusto nga, ato mo sa simbahan, magpa-member mo, kinahanglan magpa-baptize mo, aron maluwas mo. Karon kay member na ka, nagpa-baptize na ka, pangutano nimo, luwas na ka, maningkamot kami. O di ba, saktong ilad? Amen? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Aron di ta mailad, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Christians, you are not just here just to listen to the word of God, but you must study it. Kaya basin na maabot ng time, nga ikaw na lang isa, tapos na inaabot ni mo daw, ayo, mong sangyaw mi sa maayong balita. Mo ba? Kung sa may maayong balita, magpa-member ka sa among church, mutuman ka sa pulo kasugo, pulo ra din sugo sa Ginoo, daghan man. Di ba? Unsa pa uban? Kinahanglan magpabaptize ka sa among church, mag-member ka sa among church, kay you must be the part of the body of Christ. Karon luwas na ka, wa gyapon kay maningkamot pa mi. Karon kay baptize salo na sila no. This is true ta ayo mong kasuko kay naadyo ka na dungog. Baptize tubig, immersion pod. Pag-baptize ana, kakita ka sa Ginoo, wala, lumos na balik. Pag lumos balik, nakakita na ka. Karon kay para di ka malumsan, kakita ko namot-mot anoon ka. Here ang kaluwasan nara ni Kristo. Dili kapilang baptism. No? Tinagi ra ko sa pagtuo. We must study to show thyself approved unto God. 2 Timothy 4 verses 1 and 2. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing at the kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Christians, ayaw nga kung panalitan na mag-share sa inyong pulo sa Ginoo nga moingon sila nga apil mo sa among church tungod kay dako na among church, daghan na among church. It doesn't mean daghan inyong church ikaw tinuod. Kung ang kaluwasan nila pinagi sa daghanay, murag apiki kay na. Kaya wala na sa pulong sa Ginoo. Apil mo sa among church, kay nindot among church building. Kumbaga parang na-single na or kaya nagalang pare-parehas. Dito mo dapat. Nga na-appointed man inyong church, kaya para lahos sa langit, pambihirang doktrina. Usa pa man, kinangla, wala dyo'y laing Ginoo, ang God the Father ragyod, si Kristo is just a small God. Grabing perversions nga gihimo. So, we must rebuke them. Our faith is the body of truth that the scriptures teach us. Paul warned us that some would depart from the faith. Naipipila ka na ito karon, wala na, nag-depart na. No? Kasi si clean. Klein, pambihirang, hirap na ako ispilingin ng mga pangalan karon. Si Klein, nado siya na sharean, nagsimbahan naman ko diyan na, sir. Uy, nagsimbahan na ka? Anong ka nagsimba? Problemang malaki. Kaya nga naman, niya, di man daw tugutan manguyab. Ano siya di tugutan manguyab? Ang uban ng gani dire, overjo na. Di pagyapon manguyab. No? Pero I'm not saying about that one, ha? Here, dili man mo gidumilian mo manguyab. Pero here, kung dili pagani sakto manguyab, ay, sa mo panguyab, boy? Naglisod pagani mo guhugas pinggan. Di ba? Kunya na mo manguyab kung sakto na yun. Kanya, usa day saktong pagpanguyab. Ingani, kung panalitan ang buot nimo bisag 30 na ka, tas ang buot nimo 16 gihapon, ayaw sa panguyab. Dili mo pasawat ingana. Kinahanglan mo mature ka. Okay? Ang uban dire kay naghulat ra gyud. Ang uban gyud, murag ambot lang pod. Bahala na kayo sa ibot pasabot ninyo ana. Paul warned us to depart from faith. Kay 1 Timothy chapter 4 verse 1, now the Spirit speaketh expressly
that in the later times, or the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Base ng uban na to ba? Dili na ko diana, kay na-offend ko, dito lang ko, kay puros buutan. Pagabot mo dito, gubot anon sila, tungod ni mo. Dili ha? Ang uban, they were depart from the faith, nasa pulong sa Ginoo. Ang uban mo, depart yun. Kaya nga naman, base na wala yun tawag nga grounded and rooted. 2 Timothy, the faith is the truth that which we are saved and by which we live godly lives. Hebrews chapter 10 verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall not have no pleasure in him. Galatians chapter 1 verses 6 to 9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Base ng uban ba sa niya, dire kay hisgut pa ta pag sala gyud. Di ba? Dito kay okay na hapyud-hapyuron pa ka, okay ra magpakasala, balik ra sa Ginoo, pero magbalik na pud pagkasala. Kung panalitan nakasala ta, tapos gibadlong ta, di ta man luod. Apan duol jud balik sa Ginoo. We must get right to God. Dili kay manluod ta, di na ako mosimba diana, kay gibadlong ko sa akong sala. Usa may gusto nimo? Okay ra magpakasala. Dili man na okay kay nasa pulong sa Ginoo. Sala gyud na. Magkinaunsa, sir, gamay ra man ni akong gihimong sala. Pangutana, unsay diferensya sa nangawat sa piso ug sa kamilyon? Unsay diferensya? Di ba kandidad? Pero ang pamaagi, kawat. Ang kawat, mayo dili. Hello? Ang kawat, mayo dili. Bisan pa unsa kagamay na siya, kawat na siya. Amen? So, ayaw mo kasuko. Kailangan sa pulong sa Ginoo. Next. Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would prevent the gospel of Christ. Christians, kung panalitan, bisan sa mga pastors or members diri nga mag-Sunday school or magwali, ayaw sawaya ilang in English pa sayop ilang pronunciation, likabalu. Basta ano ba? We must humble ourselves sa Ginoo. Dili kay aton sabayon. Kung dili na imong storya dili, kanang, gimimura, ihap gyud ang pilay ka kanang. Tapos pagkauman giduol, Brad. Ang word na kanang gimension nimo hantod sa naman imong wali, 120 ka buok. Pero ang iyahang pagwali, wala gyud niya nasabtan. Kaya nga naman, yung kanang ilang gitanaw. Pag wagwali, minaw ta sa wali, dili kayong sayop sa nagwali. Naman na sa pulong sa Ginoo nga, basin mamaya ba maguno na, tanaw, sayop ng pamilya, gano. Kung dili, giwalihan, na nagwali. Tapos para nato ni tanan, dili ni para ako lang, para nato ni tanan, kay pulong mo ni sa Ginoo. Igo lagi siya. Tanawa. Igo gyud siya. Kay nga na yung kinabuhi, grabe manaway sa uban, pero di siya makapanamin. Kung sa iyang problema. Amen? Next, verse number 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. Tanawa, klaro na sa pulong sa Ginoo. Dili kay pag naay nagwali sa pulong sa Ginoo kanato tapos sayop ilang pagwali ato nang okay ra na pares ta Ginoo. Dili ta pares sa Ginoo. Kay kung pares pa ta Ginoo, pares ta gisimba. Amen? Nga naman usay ang pulong sa Ginoo ilang to ison man. Ang pulong sa Ginoo atong sundon. Dili kay ang pulong sa Ginoo mo ay ato pasundon. Amen? Verse 9. As he said therefore, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Salamat sa Ginoo, ang wali sa tuwa, pinag-reduce pagtuo ang kaluwasan. Kung naay laing gospel nga gamiton ana, ay let him be accursed. Kung mahimo, kung naay magwali, panalitan, naay mag-share ninyo sa pulong sa Ginoo,
And then nakabalo naman ta mo, nga pinaagi sa pagtuo ang kaluwasan, umuingon sila nga, kinanglan yun, ano yun ka, kay ingura ba sa pulong sa Ginoo, we must be part of the body of Christ. Kung saan man ninyo, nga wala man ta nagtuon sa pulong sa Ginoo, igura man ta huy, pang mata mo, ayaw mo katulog karon, uy, alam kong ikapoy mo kay murag sa iyo, ayaw mo katulog diyan, ha? Aning kamo, tabi atag alive, enthusiastic diri pagwali. Tapos tulog-tulog. Dili ha? Dili ta matulog karon. Mga kinahanglan makabalota sa pulong sa Ginoo. So Jude explains further, our faith has been delivered to us once and for all. In verse 3, palihog ko, Jude 3. Jude verse 3 po, palihog ko. Jude 3? Jude 3 going once? Oh, Judges mo na. Jude po, Jude. Yun, beloved, when I gave all diligence to write unto you the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered. Kano saan ninyo nadawat Jesus Christ? Isip inyong personal book tumululuwas. Me, February 15, 2004, dito sa Baroy, isa ka bench. Ning lingkod mi kuyog ni Brother Longlong Pugoy. Isyaran ko niya sa pulong sa Ginoo, unsaon nga ang tao maluwas pinagis pagtuo ni Kristo. It was once delivered. Nasabtan ako, salamat sa Ginoo. Until now, maugyapon akong pagsabot, pinagri Diyos pagtuo. Kana, gi-deliver na sa inyo ha. Kung panalitan na nag-deliver ninyo lain. Marang makaingon dito, ay, dili, pwede. Dili mao na imong gisgutan kay nga naman this is the finality of Christian faith. Once saved, always saved. Di mo tuwang uban. Delikado. Kung ikaw luwas na gyud ka. Sir, makahimo pa man tag sala. Unsa may gusto mong kaluwasan, putol-putol? Sama sa inyo illustration sa una ba? Naisa ka tawo. Batanon pa siya, ning subay na Diyos sa pulong sa Ginoo nga pinagkabuutan no siya na ningkamot siya di Diyos makasala. Pero at age of 70, mulabang sa isa-isa ka kalsada, and then na siya nakita nga dili mao kay mubo kay short sa bayi. Iyang gilingi, paglingi niya, nabanggaan siya, impas ang iyang gibuhat, sugod ulitaw pa siya hangtod 70 years old. Kaya nga naman, may pagtuon nila nga maayong buhat gyud. Ang bang timbangon pag yun maayong buhat. Kung bugat imong maayong buhat kaysa sa mga dili maayo, malangit ka. Pangutana inyong kagalingon karon. Kung usabay mas bugat nga nahimo ninyo karon, maayo dili. Kung sa buhat siguro sabihin natin okay lang. Sa baba nato karon, mugawas usahay. Samot na sa una-una. Lucky. Wala na. Impyerno itong tanan. Pero salamat sa grasya sa Ginoo, tungod ra gyud pinagi pagtuon ni Jesus Christ, kita maluwas. Because it was once delivered to us, once saved, always saved. Salvation is only in Jesus Christ our Lord. In Jesus Christ our Lord. 2 Timothy chapter 3, verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Klaro kayo? Klaro kayong pulong sa Ginoo? Salvation through faith which is in Christ Jesus. Common kay tanawa ra gud na klaro kayong pulong sa Ginoo. Ang salvation nara jud ni Jesus Christ. Wa gyud sa lain. Is in what? Through faith. Mubuhat pa ba ka? Dili. Salvation through faith, which is in Christ Jesus. Way back 2004, February 15, until now, marag yapay pulong sa Ginoo, wa yun na nausab. Siguro mas napay, mas idaran na ako, wag yun na mausab. Salamat na sa Ginoo, ing-ana ang atong pagtuo. This is the finality of Christian faith. And lastly, hapit naman ng time, uy, wa pa man tamahuman sa atong intro, part 2 intro. Ha? Actually, gitiwas na mong tanako ni sa part 1, pero di yun madala.
Part 2 pa niya, part 2 sa atong intro. Okay. Next, salvation is a gift from God through faith in the Lord Jesus Christ, not by good works. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works. Bisa umpas sa kadaghan imong works. Lest any man should boast. Huna-huna kung panalitan may pangbuhat ang kaluwasan, daghang hambugiro sa langit. Ngano na langit man ka? Ay, dato bi ako. Daghan ko gihatag sa Ginoo. Ikaw, ano langit man ka? Ay, buutan, kay ko sa tanan. Dagway pa lang, ambot lang. Masabay nalangit ka, nalangit ta dili sa mayong buhat tungod ra ni Kristo. Wala gyud lain gyud. Mungay gitudlo sa tuwa, hantod karon. Mo nga salamat sa Ginoo, once nga ikaw na luwas gyud ka. Dili na siya maputol. Pero nay warning. Nay warning. Ang grasya sa Ginoo di ta abusar. Murag ingani mo close ko ani ha. Nay isa ka Kristohano na maligya siya og ice cream. Kinsa gana nag-ice cream nas kamot? Mga pikig yun mga tao, oh. So, di mo mukha og ice cream. Bag libre. Basta libre na gani. Okay. Nay, Kristohano na maligya og ice cream. Pertigyo, lamia sa yung ice cream, gyud. Unsa yung flavor sa yung ice cream? Choco hazelnut with dark chocolate. Anong tawag dyan? Yung, anong liquid? Ano yung liquid nga, no? Syrup. Lami na? Tapos ikaw, gibaligyaan ka, nga giubo man ka. Giubo man ka. Nya, Brad, sis, ice cream. Nya, dili lang ko. Nya, lami ning flavor ni. Choco hazelnut with dark chocolate syrup. Pertig yun, lami Nya, lami lagi, pero giubo man ko. Sa isumpay niya, kabalo mo sa Kristohanon pod, luwas bitaw ka? Nag-gets niyo yung point ko? Kung hindi niyo nag-gets, sa susunod na kabanata. Let us pray. Let's bow our head, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, nga once nga kami nagdawat ni mo, isip among person ang bugtong luwas. Kami sigurado yun nga luwas, Ginoo. Tungod ka na, nasa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa Sunday School. Salamat, Ginoo, nga ikaw naghatag na mong kadugan o kami nagapadayon praise sa kadugan sa mga panimbahon sa divine service. Ikaw magapadayon hatag na mong grasya, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen.